Capricorn, welcome to your second week of November reading. Hello sa mga taga-subaybay natin lagi. Yung mga laging abangers ng reading natin. Thank you sa support nyo pag subaybay. At kung bago po kayo dito at gusto nyo maging updated sa mga ganitong klaseng readings, don't forget to subscribe sa aking YouTube. Like and follow na rin yung aking FB, Instagram, TikTok. Send lang po kayo ng PM sa Purple Teen Facebook page kung mag-i-inquire kayo or magbubook ng personal reading. Yung link at details na kailangan nyo ay nakalagay sa description, Capricorn. Capricorn, ano muna yung overall energy mo itong second week? Capricorn, acceptance. Okay, may mga parte ng buhay natin, seasons ng buhay natin. Umiikot ang mundo umiikot yung mga seasons, umuulit every year. So, parte ito, season ito, lilipas. So, pwede ngayon, tag-ulan, next month, tag-araw, taglamig, no? Depende kung saan lupalop ng daigdig. Ang importante dito kung paano ka makapag-adapt sa iba-ibang seasons ng buhay mo. Paano mo tanggapin kung ano tong mga seasons na ito, yung mga pinagdadaanan mo. Okay? Oh. Yan. Yan yung overall energy mo. How to adapt, how to survive itong season na ito. Accept, no? Openly, willingly, Capricorn. So, ano naman yung posibleng challenge para sa iyo ngayong second week? Uy, High Priestess. Trust your intuition kasi itong intuition mo siya yung magdadala sa iyo sa truth, Capricorn. Ayan, oh. My intuition guides me to the truth. Ito yung magiging compass mo doon sa katotohanan, Capricorn. So, most likely, kung ikaw ay very intuitive person, alam mo na yan. Baka mamaya, bata ka pa lang, may mga ganyan ka na. No? Nasisense mo na. Malakas yung feeling mo about something. Yung kutob mo, feeling mo tama, feeling mo may something wrong. Yun yung intuition mo. So, ang sinasabi dito, yung challenge mo, kahit sabihin na natin pikit mata, yung magtiwala ka sa intuition mo. Pero mukhang yun yung magdadala sa iyo dito sa katotohanan, Capricorn. So, whether you like it or not, no? Pwedeng yun yung challenge mo. Parang may nararamdaman ka ng ganito, pero pwedeng nire-reject ng isip mo. Kasi, iniisip mo, intuition lang to, paano ako magtitiwala dito Kumbaga, nag-aagaw yung logical side at saka yung intuition mo. Yun yung challenge mo, kung maniniwala ka ba, kung pakikinggan mo ba tong intuition na nararamdaman mo. Yun yung challenge mo, no? So, possible na outcome mo, Capricorn. Possible na outcome mo ay Four of Pentacles. Okay? Trust that you are always safe and protected, Capricorn. No, hindi ka naman mapapahamak siguro basta-basta dito, Capricorn. O, diba? Yun naman yung magandang maririnig mo kasi outcome mo napaka-importante. Kung pangit itong mga ibang energies dito, at least yung outcome mo maganda. Magtiwala ka lang, no? Magtiwala ka lang dito sa season na to. Yung cycle na yan, mag-i-end din yan Hindi laging yan yung pagdadaanan mo, lilipas yan. Cycle lang yan, something na dapat mong pagdaanan. Pwedeng bukas, next week, next month, next year, wala na yan. Okay, so just trust the process. Importante, gawin mong compass yung intuition mo kasi yun yung magdadala sa iyo sa katotohanan. Okay? And trust that you are safe and protected. Kung ano man ang mangyari dito, yun yung outcome mo. O, ano man ang mangyari, ikaw ay protektado. Ano man posibleng meron sa love life mo. I will move forward when the time is right. So, pwedeng hindi ka pa ready mag-move on. Kailangan mo pa ng time. No? Yun siguro yung sinasabi, yung season. So, may season ng acceptance, may season ng suffering,
ng mourning, ng sorrow, pero may season din ng acceptance and recovery. At kung kailangan mo ng time, siguro yun, pagbigyan mo lang yung sarili mo, hindi naman lagi talagang madali na mag-heal. Iba-iba eh, iba-iba yung time frame. Yung iba mabilis, sa kanila iba sobrang tagal. So, kung ano yung kailangan mo, yun lang. Hayaan mo lang yung sarili mo. No, makaka-move forward ka din when the time is right. Yun naman yung sinasabi dyan sa love life mo. Kung hindi pa panahon, hayaan mo lang. Palipasin mo lang ito hanggang okay ka na. So, ano pa yung mga susunod na ma-encounter mo? Posibleng ma-encounter mo ngayong second week Capricorn. Sino ba tong person na to? Kasi lagi ka naiisip nito. Ayan, whether namimiss ka niya, naaalala namimiss, or may pinaplano ba siya or may pinoproblema siya about you? O may nararamdaman ba siya about you na special? Hindi ko alam, basta palagi ka naiisip niyan. You need to defend yourself daw about something. Capricorn, protektahan mo yung sarili mo. Baka nami-misunderstood ka nila, kailangan ipaliwanag mo sa kanila. O pagtanggol mo yung sarili mo, no? Hindi ko alam, basta may ganyang issue or sitwasyon ngayong second week. Okay, goal-oriented person, pwedeng ikaw ito. So, may mga goals ka ngayong second week, and kung talagang ikaw ay tutok or magfo-focus dyan sa goal mo, mukhang ma-achieve mo naman yan. Ayan. Kasi ayan mahihit mo yung target, yung bullseye. Sa tingin ko, ma-achieve mo yung goal mo. Kasi very focused ka and determinado ka na ma-accomplish mo yung goal mo ngayong second week. Mag-ingat nga lang pagdating sa pera. Kung ano man dealings yan. Ayan, anything na may kinalaman sa pera, kung anong mga transaction niya, mag-ingat ka. Okay? Closing message, advice para sa iyo, Capricorn. Solitude, Capricorn. Sa tingin ko nga, kasi kung pwedeng solo flight ka, kasi may binabanggit dito na hindi ka pa naka-move forward. So, ina-assume ko nag-end yung relationship, break up, no? So, pwede ngayon solo flight ka. No, kasi kailangan mo pa ng healing. Sabi dito, makaka-move forward ka lang when the time is right. So, pwedeng hindi pa. So, etong time na to, ilalaan mo muna sa sarili mo, sa healing, hanggang maging okay ka na. No? So, yan. Hindi naman laging bad thing na mag-isa ka. May mga time na mas may enjoy mo pa nga yung pagiging solo. No? So, depende na lang sa mindset mo yan, Capricorn. Okay, Capricorn, sana nagustuhan mo itong reading mo second week. Don't forget to like and share. Take care and God bless.